Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa Gene Caralde Vlogs. So before we go on, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsuporta sa Gene Caralde Vlogs. Thank you so much sa mga like, nagko-comment, nag-share ng ating mga ginagawa dito sa ating vlogs, no guys. And kung di pa kayo subscribers guys, subscribe naman kayo dito sa Gene Caralde Vlogs at paki-follow nyo na rin yung aking Facebook page, Gene Caralde 119 Workshop sa Facebook. Okay? So guys, pinakita ko to, bigyan ko na kayo ng preview na nakaraan. Ito, I think this is the last na big tool purchase na gagawin ko. This is my new, new, pero old na 16mm na drill press. So, bakit? Bakit ko gusto magkaroon ng drill press? Well, kung sinusubaybay na kayo sa 11-9 workshop, sa mga vlogs natin dati, na-discuss ko na kung gaano ka-importante ang drill press. Napaka-importante ng drill press, guys. Kahit meron ka ng drill, no, na yung hand drill, na decordon or cordless na drill, iba pa rin talaga yung meron drill press. Bakit? Kasi ang drill press lang ang makaka-drill talaga ng straight. Okay? So, yeah, kung maganda pulso mo, or pwede kong gamit ng drill guides, pwede ka rin mag-drill ng straight gamit yung mga hand drills. Pero ang drill press lang talaga, yung talagang uh, parallel talaga, no? Na pag-drill, na talagang diretso lang talaga. And so, it gives you tremendous precision. At drill press din ay pwedeng palitan yung mga speeds sa pamamagitan ng kanyang mga pulleys. Pakita ko sa inyo yan. Sa cordless drill or sa mga handles, pwede mong palitan yung speed. Pero kung kailangan mo ng isang precise na speed, drill press ang makagawa nun. And especially sa mga machine, no, machine works, machine shop, no, yung mga metal works, kailangan talaga ng precise drilling, drill press talaga yon ang ginagamit doon. At tsaka, ang drill press talaga is meron siyang rack and pinion, so yung kanyang force is mas matindi kaysa sa mga hand drills. So, halimbawa, magbubutas ka ng bakal, kapag nagbubutas ka gamit ng handle, nahihirapan ka magtulak, di ba? Masakit, di ba? Yung talagang pupwersahin mo siya. Pag sa drill press, gumagamit siya ng mechanical advantage, yung kanyang rack and pinion, so it's mas madali ka magbutas with very minimum effort, kaya mong butasan kahit anong matigas na mga bagay, no? Mga materyales. Okay? So, napaka-importante talaga ng drill press. I believe na every shop needs a drill press. So, matagal na ako merong drill press dati. Meron ako yung Fujima na 13mm na maliit na drill press lang. And binlog ko na rin yun and nakwento ko na rin sa inyo. Pwede nyong balikan kung ano ang daming problema ng drill press na yon. Sobrang dami niya. Ever since pagkabili ko sa kanya, may problema na siya. Nung binili ko siya, sira yung chuck. Buti pinalitan nung nagtitinda ng ODV. Tapos nasira yung motor niya, yung capacitor. Pinata ko yung motor, pinata ko yung capacitor. sobrang curse yung tool na yun. Tapos hindi ko siya magamit ng mic kasi sobrang low powered niya. So lagi siya nag-install, especially pag nagbubutas ako ng mga bakal, no, kahit tubular lang. Pag ginamit ko yung Fujima na yun, yung 13mm drill press na yun sa 250 watts lang kasi siya, so medyo mahina yung power niya. Pag ginamit ko siya sa mga tubular na bakal ng ganyan, nag-stall, na humihinto, hindi niya kayang butasin yung So it's next to useless. So nakastock lang yun dito sa workshop ko. Ginagamit ko lang siya pag talagang kailangan ko lang talaga ng straight na holes. Pero I don't even bother kasi talagang sobrang baba ng power niya. Hindi ko recommended yun guys. Kung nagbahanap kayo ng drill press, iwasan nyo yung Fujima na 13mm. I don't know kung maganda yung 16 nila, pero kung yung 13 is hindi maganda yung experience ko sa kanya. So iwasan nyo yun. Now, naka-experience din ako nung pinatesting sa atin ng Maxell, yung floor standing na drill press nila, yung pagkalaki-laki nilang drill press na I think 20 20mm yata. Yung talagang floor standing, yung malaki talaga. So, may vlog din ako noon, pwede niyo i-check. Pinadala nila yung sa atin, pero pinahiram lang sa atin, hindi binigay sa atin. Sayang nga yun. pero yun, kasi kasi I think 1 horsepower yung makina or 3/4 horsepower yung makina yun kasi malaki talaga siya. And yun, talagang gustong-gusto ko yung tool na yun, guys. Ang sarap gamitin, ang lakas niya.
it goes through everything na iano ko sa kanya, ibutas ko sa kanya, walang problema. Ang drawback lang sa kanya, para sa isang shop like this one, DIY shop or shop sa third floor ng isang bahay, it's overkill. Sobrang overkill yung drill press na yun kasi ang laki-laki niya, ang bigat-bigat niya, and it takes so much space dito sa shop ko. I think 16 speed yata yun. So, hindi ko kailangan ng 16 speed and hindi ko kailangan yung ganong kalakas na power. Kasi usually, ang binubutas ko lang naman is kahoy with occasional na bakal na hindi naman ganun kakapal, hindi naman ganun katigas. So, medyo overkill yung ganun drill press. So, for me, the perfect size ng drill press is 16 mm. No? And matagal na ako naghahanap na 16 mm na drill press. I think matagal na. Binenta ko na kasi yung ano ko, yung drill press ko na ano na Fujima, yung 13 mm, yung maliit na useless drill press. Tapos yun namang malaki ko na Maxell is kinuha na. So, naghahanap pa rin ako ng drill press talaga ng napakatagal. And bumibuelo lang ako kasi ang brand new na 16 mm drill press is around mga 10K yung mga brand new na ganito. Ang pinakamura kong nakita na 16 mm is Senkoki ba yun? Senkoki yata yun. It's only around 8K. Tapos kung merong mga sale pa, pwedeng bumaba pa siya ng mga 7K. And I don't know, good naman yung review sa kanya, pero nadala na rin kasi ako doon sa Fujima. So gusto ko nang iwasan yung mga yung mga Chinese na brands, no? So yung mga common na Chinese brands na madalas natin makita. So ang inaabangan ko talaga is mga used, yung mga gamit na drill press na either Japan, no? Made in Japan, or yung mga vintage na sinaunang made in the Philippines, or yung mga made in China na sinauna, made in Taiwan, yung matitibay talaga yon, yung mga talaga solid na drill press na second hand. Matagal ako nag-aabang. Ang kaso lang kasi, ang pinaka-minimum na na presyo ng mga ganito is around 5K. No? Yung 5K pa rin to yung mga 16 mm. Yung pinakamababang price na nakita ko. And usually pag ganun, laspag na. Yung talagang makita mo na talagang barag-barag na siya, yung talagang kalakalawang na, minsan tantad ng pintura, ganyan, or minsan talagang hindi mo na makilala, ganun, or kulang-kulang na yung parts, no? So, medyo na rin ako doon, apprehensive ako. So, matagal ako naghintay ng ganito. Sakto naman, I think last month, may nag-post bigla na tama-tama sumahod ako sa YouTube. So, merong nag-post na taga dito lang, sa may SJDM lang, malapit lang sa akin. Pinost niya yung kanyang 16 mm na drill press and he's only asking 3,000 pesos. Napakamura na nun, guys. So, talagang pagkakita ko nun, inano ko agad, piniem ko agad. Tapos, nagtanong lang ako ng mga specs. Sabi niya, hindi niya alam yung brand, hindi niya alam kung ilang horsepower. Pero, syempre, pag mga 16 mm na drill press, usually, mga half horsepower yan. So, tingnan ko lang yung pictures, tapos tinesting niya yung pinakita sa video na gumagana naman yung motor. Medyo rough lang yung cosmetic, external. Pero sabi ko, sige, tataya ako dito, pupusta ako dito kasi okay lang naman, is 3,000 lang. So, pinaano ko agad, nung kinagabihan na yun, kinuha ko agad. And medyo nahirapan yung naglalamove kasi mabigat, malaki. Pero deliver naman dito sa bahay ng this oras ng gabi dumating, and tinabi ko muna doon sa baba kasi hindi ko pa siya alam kung paano ko siya iakyat dito sa third floor kasi sobrang bigat niya, no guys. So nakuha ko siya, tinesting ko yung motor and it works naman, pero yun nga, yung cosmetic niya is medyo rough na. So kung titingnan niyo yung pictures na yan, mga yan, talaga yung mga pictures niya, talagang mukha na siyang veterano. I think it's sitting sa isang shop. Motor shop kasi yung pinagkuhanan nito, ginagamit talaga siya for business. So, rough talaga siya. So, pero, okay lang yan. Okay na din yun kasi gusto ko rin siya i-restore. Adventure yan kasi matagal ko nang gusto mag-restore ng drill press, no? So, ayun. So, nakuha ko na siya, bahay ko na siya. Since hindi ko siya mayakit sa taas, no? Kailangan ko siyang kalasin. Kinalas ko. Kasi hindi ko ito mayakit ng buo sa third floor, dito sa shop ko. So, kinalas ko siya mag-isa. So, ginamitan ko ng Allen wrench, no? At itong pinaka-head niyang ito, natanggal agad yung kanyang mga Allen screws dito, pero hindi ko siya matanggal, stock up na talaga siya. So, kailangan ko siyang gamitan ng
ng persuasion tool. At ito yon, ito yung persuasion tool na ginamit ko, yung aking Japanese na wooden mallet. Talagang pinukpok ko nito para lang matanggal ko yung ulo niya. Tapos nung natanggal na yung ulo niya, nag-pop up naman siya, wala naman damage, okay naman. At sunod kong kinalas itong table na ito, na na-stock up din, na kailangan ko rin pukpukin at babaran ng santambak na WD-40 para matanggal. So natanggal naman siya, kinalas ko rin, and then yung base na yung pinakahuli. And yun, doon ako nagka-problema kasi nung pinukpok ko yung base niya para matanggal, pondido kasi yung bakal niya is cast iron. So napigtas yung isa niyang paa dito, dalawa, natanggal. So ang ginawa ko, kinuha ko yung mga parts na natanggal, inipon ko, at sabi ko, welding ko na lang yan pagkakit sa third floor. Pero in the end, nakalas ko naman siya lahat. So ano na siya, pira-piraso na siya, inakyat ko dito, isa-isa. And chinek ko lahat, na okay naman yung parts niya, hindi ko siya muna binuo kasi binala ko siyang i-restore, no? So, binabad ko sa turko yung mga rusted parts para mawala yung kalawang, tapos kinaskas ko, niliha ko ng grinder, tsaka ng wire brush, and hanggang sa matanggal ko lahat ng kalawang, tapos pininturahan ko ng konti lang naman ito, pininturahan ko, ito, yung silver, tapos kinalas ko rin itong internals niya. Wala namang ganong problema yung internals niya, walang damage, whatever. Tingnan ko, nilinis ko lang ng denatured alcohol, tapos nilagyan ko ng konting langis, grasa, tapos binalik ko siya, and it's so easy pala. Ang dali pa lang yan na to. Ngayon lang kasi ako nakapagkalas ng drill press. Ang dali lang pala niya, it's all mechanical yung kanyang mga parts. So basta kung hindi mo siya matandaan, pwede mo siyang picturean. Tulad nung ginawa ko, pinipicturean ko yung mga parts para alam ko ibalik. Pero pero ang saya niyang buuin kasi hindi naman siya ganun kahirap buuin. Pag natanggal mo na yung kanya spring dito, nagpa-pop up na siya, matatanggal na siya ng buo. Ito, matatanggal na ng buo yung spindle niya, tapos matatanggal na ng buo ito. Tapos sa taas, meron lang gears, tatanggalin mo lang yung niya, yung pulley niya gamit ang gear puller, and it goes tanggal na lahat siya. So, nilagyan ko ng langis lahat yan, WD-40, tapos binuo ko ulit after ko pinturahan, and eto na siya ngayon. So, it's been usable na. So, bigyan ko kayo ng closer look. Pakita ko sa inyo yung mga ginawa kong modifications sa kanya. And, yun. So, tsaka yung mga problems sa kanya na na-encounter ko. So, guys, ito yung mga ginawa ko sa kanya. And medyo malikot lang yung camera kasi hawakan ko na lang siya, no, guys. Ayan. So, isa sa mga problema niya is wala na yung kanyang rack, yung gear rack niya dito, tsaka yung niya dito, yung parang iniikot para magtaas baba yung kanyang table. So, ang ginawa ko, ang solution ko dyan, ito, nilagyan ko lang siya ng bottle jack dito, hydraulic na bottle jack. So, kung kailangan ko siya itaas, lugan ko lang tong lock na to, and then, ipapump ko lang siya, hands, hindi ko na kailangan ng tubo kasi hindi naman ito mabigat, ko para sa kotse, syempre. Tapos pagpababa ko is, ipipihitin ko lang ito, bababa na siya. So, that is a good solution. It's not, it is not ideal na solution kasi medyo malikot pa rin yung mesa niya. Pero it works for me. So ayoko na rin gumastos. Medyo mahal kasi yung yung gear rack dito, tapos yung niya dito, yung papaikot niya dito. Mahal din yun. Nasa mga 1K din yun. And pati dito, 1K din. So okay na yan. I can live with that. So, gumagana pa rin naman siya, no? So, yun yung first na modification ko na ginawa sa kanya. Second is, inayos ko lang yung kanyang kuryente. Ayan. Well, hindi mo siya masyadong maayos. Pero, maayos na yan ngayon. Dahil nung una, salasalabat talaga yan. Do, di ba? Tapos, etong handle niya, guys, pinalitan ko to. So, nung binili ko to, isa lang na iiwan sa kanya. And, hindi na maganda yung condition niya. So, bumili na lang ako ng mga bolts na 12mm, M12, 3 piraso, and yun na lang kinabit ko sa kanya. And it works well naman. So, okay na siya. Okay na. Tapos, next ko pang modification is, eto, ayan, wala na kasi yung kanyang chart, so nag-print na lang ako galing sa internet, dinikit ko na lang dito. Ito, wala namang ito modification. Nilangisan ko lang lahat to para maganda ikot niya. And it spins well naman. Panoorin nyo to.
So, very, very smooth yung kanyang operation. Tapos yung last kong ginawa sa kanya, ito, nilagyan ko siya ng dust collection na hose. This is a very simple na hose lang na flexible hose. Nabili ko to sa Japan Surplus. So, laruan to actually, yung ginagamit ata sa mga swimming, salbabida, whatever. So, binili ko siya 20 pesos, tapos nilagyan ko lang ng hose clamp, inipit ko lang dito. Dito ko ikakabit yung vacuum. At ito, temporary lang to. Bala ko tong gawan ng malaki, yung parang ano talaga, square para pwede kong itapat dito at i-vacuum yung mga kailangan niyang ano. Lalo na pag gumagamit ka niyan, Forstner bit, maano kasi ito eh, matapon sa chips, no? So, kailangan may vacuum ko na malaki yung bibig para masalo niya lahat, no? So, yun lang naman yung modifications na ginawa ko sa kanya. Ito pa pala, nilagay ko lang dito sa gilid yung mga commonly used ko na drill bits. Ito sa taas is mga for metal and wood. Hindi siya cobalt, pero it works on metal naman. At ito naman yung mga brad tip naman for for wood lang yan, hardened. O, yan. So, ayan, hardened. So, ito, mga ano lang to, HSS lang to. Pwede to sa wood, pwede rin sa metal. And if ever na pumurol lang, madali siyang hasain gamit yung aking belt sander dito. So, yan yung mga modifications na ginawa ko sa drill press na to. So, let me show you kung gaano siya kagandang gamitin. So, ito guys, sample lang. Hindi ko muna paganahin itong dust collection niya. Yeah, you see how easy that is. Kahit na itong ano to, Forstner bit na to, mapurol na to, ginagamit ko na siya noon pa, so hindi ko yan inahasa. Pero it goes to wood like butter, no? So, talagang malakas yung motor niya. Yeah, it's perfect for what I like to do. Pero ano siguro, ang ito lang pala yung gagamitin natin dito na ano lang, kahoy lang. Wala akong balak na gumawa ng drill press table. But maybe in the future pag tinopak ako, magawa rin ako ng ng maliit lang na drill press table sa kanya para lang sa mga special projects yung mga kailangan ng mga parallel na butas ganyan at para pwede rin gamitan nung ating mga mga special nating mga attachment like this one, yung sanding drum. So, this would be perfect para sa ganyan kung meron kang drill press table. Pero, kung hindi naman, okay lang din. So, I'll just remove this. Lagay natin yung sanding drum. So, maganda sana kung meron siya yung butas. Pero okay na rin to. Pakita ko lang sa inyo. So, babalang natin siya. And I'll just lock it in place para para hindi siya gumalaw. And then you can use na as a sander. See? So, sobrang versatile talaga na magkaroon ka ng drill press like this one. Okay guys, so hanggang ngayon misteryo pa rin sa akin kung anong brand ito. So, nung nung ginrinder ko siya, yung original niyang paint is green, no? Green na, no? So, I was wondering kung ano to, kung either Hitachi or whatever na hindi ko alam. Basta green yung una niyang part or West River, yung mga sinaunang drill press na na pwede nyo na nabibili dati pa. It's a luma na rin kasi. Hindi naman siya sobrang vintage guys. Hindi siya yung 1950s, 70s, 60s na mga drill press. It's I think around 1900s lang. 1900s, 1990s or 2000s na drill press. Pero I'm very, very satisfied with it. Solid na solid siya. Solid cast iron. And ang lakas niya, everything I throw at it, ginagamit ko na siya ngayon lagi. And
it just does the job, no? So talagang talaga very satisfied ako, and I think ito yung isa sa pinaka magandang purchase ko dito sa workshop talaga. And I think I will use this for lifetime na. Kung ingatan ko lang to, since it's mechanical, madali siyang i-repair. I think siguro kung masisira man to, yung motor lang, pare-wind lang yan kung masira, di ba? And lifetime na to, baka manahin pa to ng anak ko. So, kaya talagang sulit, or talagang maganda tong tong drill press na ito. So, if you guys are looking, kung naghahanap kayo ng drill press para sa workshop niyo, if you can afford, mas malaki, mas maganda. Pero kung kailangan nyo rin ng space, the perfect na drill press is the 16mm talaga. Kasi kapag 13mm, kapos yan, medyo kapos. Pag naman may mga 20mm, overkill naman. So 16 is the best na option. Nasa gitna lang siya, hindi ka mabibitin sa power, half horsepower. It's more than enough para sa mga DIY woodworks, mga steelwork, ganyan. Excuse me, that's more than enough. And yung speed niya is tamang 12 speed. Okay na rin yan para sa mga lahat ng gagawin mo. So, you can never go wrong with a 16mm drill press. At yeah, so kung sinasabi ko sa inyo, iwasan nyo yung mga Chinese na brands. Yung yung nangyari sa akin na na minalas ako doon sa sa dati kong drill press. Baka maulit yun sa inyo. So, I think mas maganda kung maghanap na lang kayo din ng used, and then i-restore nyo. Promise guys, madali na siyang i-restore, madali na siyang kalasin, and it's so enjoyable. Lalo kung mahilig kayo magbuting-ting ng mga kung ano-ano, may enjoy nyo mag-restore ng mga, hindi lang ng drill press, no? Every kind of other power tools na pwede nyo i-restore. So yun lang guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo dito sa ating vlog. I'll see you guys again next time with Eugene from Gene Caralde Vlogs. Diyos!